1 minute ago maaraw na maaraw pa, pero ayan, ngayon wala ka naman halos makita dahil sa fog. Ganyan ka precious yung sikat ng araw dito sa Sabah. Guys, day 3 na ng trip dito sa may Vietnam, dito sa Sapa. And today medyo relax lang kasi kahapon nagpunta ako ng Cat Cat Village. And ang schedule ko ngayon is magtitingin lang ng makakainan and lalakad-lakad lang ako sa sa town. And then based kasi dun sa weather, parang bukas pa sisikat yung araw, mga 2% lang yung ulan. So I decided na instead of today pupunta ng Pansipan, minove ko siya tomorrow. So bali nag-check na ako kagabi nung possible na puntahan kong na restaurant or karinderya na nagsiserve ng ng traditional local food. Ayan, dito sa Sapa kasi parang mas madalas yung sinaserve nila is hindi kagaya dun sa Hanoi na super local and traditional food talaga. Dito parang mas madalas yung mga fast food and or hindi ko lang sure, basta yun lang yung mga nakikita ko, hot pot and barbecue, ganun yung mga mas dito, mas na makikita sa mga kainan. And also i-check ko na rin kung, kasi ang next destination ko after nitong Sapa is sa Nimbi. Chine-check ko rin kung paano ko makakapag-book ng bus mula dito sa Sapa papunta ng Nimbi diretso. Ayan, update na lang ako later para sa kung ano pang pwedeng gawin. So gusto ko lang siguro mag-video dun sa town, dun sa may Sun Plaza, kasi hindi ko pa siya na-videoan. So mamaya na lang ulit. So ayan guys, update na lang ako later kung ano pa yung mga mabibidyohan ko dito sa may Sapa. So anyway, malamig pa rin and 9 degrees. Yan. So, later. So guys, ayan, day 3 dito sa may Sapa. And medyo finally nagpapakita na yung araw. Hindi pa masyadong sikat na sikat. Pero nasa na alaunan na ng hapon eh. Ayan, ito yung itsura nung Sapa kapag maliwanag. Medyo banda doon. Yan, maglalakad ako mamaya para mapuntahan yung sikat na structure, yung Sun Plaza. Doon din sumasakay ng monorail. So ayan guys, update na lang ako later. Maghahanap muna ako ng mga kainan. Siguro pwede ko nang puntahan yung ma'am na restaurant na kung saan dumadaan yung monorail. Hindi naging successful yung ko kahapon doon pagpunta kasi nga sobrang foggy and walang chance na makita yung pagdaan ng monorail. So itatry ko ngayon na doon ako mag-lunch. So update ako later. So ayan, ramdam na tayo ng sikat na araw. Yan, ito talaga yung totoong itsura no? Sapa. Yan, malabas na yung kanyang itsura sa araw. So pwede na tayong pumunta dun sa mga restaurant para makakuha tayo ng hopefully
pagdating doon hindi pa rin magpag, kasi dito hindi, walang assurance yung yung paglabas ng foggy. Parang minsan 15 minutes lang yung araw, tapos na ulit, balot na ulit ng fog tong buong paligid. So check natin, baka makakuha tayo ng chance na magandang magandang view or magandang video doon sa monorail. Let's go. Ito nga pala, doon sa pinag-stayan ko, halos nandyan lang. And then yung bus stop, dito lang sila, pwede mo talagang lakarin. Nung una kasi ako nag-tour dito, nanguha pa ako ng tour package from Hanoi. Dito nila ako binaba, and then walkable siya papunta dun sa pinag-i-stayan ko na hostel. So yan, madali na lang. Kung pupunta ka halimbawa ng Nimbi or ng Hanoi pabalik, pwede mo nang lakarin yung mga yung bus na yan kung diyan ka sasakay. Hindi na kailangan ng service. Pero noong nakaraan kasi, yung pagpunta ko dito, hinatid pa kami ng van papunta diyan sa pinag-i-stayan kong hotel. Pero ayan lang, malapit lang. Yung sa naman, sa sinakyan ko papunta dito from airport, yung HK bus line, siya, medyo malayo pa siya dito, mga 15 minutes na sakay pa. Though pinoprovide naman nila yung yung service, yung van papunta doon sa mga hotel within Sapa town. Pero mas malayo, hindi mo siya malalakad. Ito yung mga bus na to, parang ito yata yung mga yung mga regular bus, yung mga non-VIP. Yung HK bus parang medyo VIP na yata yun. Ito mga ordinary, yung mga cabin nya 3 linya. Yung sa HK bus kasi 2 lang, tapos nakita nyo noon mayroong siya, privacy. So itatry ko siguro papuntang Nimbi bukas itong regular bus nila. Nag-check na rin ako ng rate. Mas mababa siya ng mga 200 pesos yung niya, pamasahe niya papunta sa Nimbi. Parang 1.3 or 1.2 plus yung sa HK line. Samantalang ito is nasa lang, parang yung offer sa akin sa hotel na pinag-stayan ko is mga nasa 900 plus lang. And ito yung view niya ulit. Yan. So clear na yung yung ating view. Ito na, lumitaw na yung dito, yung lake dito sa Sapa. Medyo naarawan na. Labas na yung niya, ganda. Though may mga construction pa or may mga ginagawa pa dito sa daan, pero ayan, nakikita mo na yung ganda niya. So kasi 2 days nang wala, as in wala tayo nakikita dito sa sa Sapa. Yan, pero ayan nga yung fog, ayan, saglit lang, parang mga 15 minutes lang yata yung araw, 15 minutes lang yata sumikat yung araw. Then eto, balik na naman yung fog. So hindi pa tayo nakakalayo ng lakad. Nalulukuban na naman ng ng hamog or fog itong nilalakaran natin. Ayan po, wala na naman makita. So okay, pagdating doon sa may Mom's Cafe, hopefully magpakita ulit si Haring Araw para makakuha tayo ng magandang video doon sa monorail. Beautiful day. Mga coffee shop dito, makikita nyo, ayan, lang sila, may mga upuan sa labas. Ayan. Ganyan talaga yung mga kadalasan na dito, na coffee shop.
makikita na rin yung Sun Plaza. Ito siya. Okay. Ayan. Ito yung sikat na establishment dito, yung pinaka-landmark niya. Ito rin yung station ng monorail pupunta ng Pansiban. Yan. And may hotel din yan sa likod. So yan, kung pupunta ka sa Mams, ito na yung pinaka landmark mo, yung Sun Plaza. So pag nakarating ka dito, madali na lang. Yan. So ito yung Sun. Tapos dito sa may right side nya, mag-walk lang tayo pa taas. So ingat lang sa pagtawid kasi maraming mga dumadaan. Yan. So basta pagdating dito magra-right side lang tayo. Yan. Akit lang tayo doon hanggang taas. Pagdating doon sa may taas na yon, pagtas nitong building na to, pag-ano lang tayo, magle-left lang tayo tapos dire-diretso. So ayun yung papunta doon sa cafe. So let's go. Tingnan natin yung dulo. Magle-left na tayo. Yung dulo niyan, left lang tayo. Yan. So dire-diretso lang yan. Ito yata yung pinaka 5-star na hotel dito sa Sabah. Well, yung Hotel de la Cofle or Copol sa Sabah. So yan, de la Cofle or whatever. Yan. Pumula dyan, yung dulo ng building na yan, yan, dire-diretso lang. Tapos ito na, kasi ano na rin to eh, end na rin to eh. So sundan na lang natin yung daan, magra-right lang tayo. So ito, right, dire-diretso lang tayo. Yan, dire-diretso lang yan. Nan tayo dito ang Cum Laude dan, ewan ko anong basa dyan, 24/7. Meron silang mga local food dito. Ayan, yung mga butcha, yan yung mga kinakain din sa Hanoi. So meron din silang hotpot dito, kaya lang medyo mahal, nasa ayan, 600. Meron din pala silang mga grilled sun barbecue, vegetarian hotpot, coffee, B&D. So parang mura tong na to, tong resto na to. Maganda siya para sa local. Tingnan mo yung coffee nila, 20 BND lang. Parang wala ka makikita ganun dito na, or ewan ko kung meron pang ibang ganyang kamura. Tapos yung buncha nila 45 to 60, okay na yan, mura na yan. Tapos meron din sila mga fried rice. Yan, halos safety lang iba. Okay, so since ang kailangan ko ngayon makuha is yung view ng monorail, doon tayo sa may Ma'am. Baka sakaling matiyempuan natin. Kung hindi, dito ako kakain. Okay. So ayan, natatakpan pa rin yung paligid ng fog. So try ko bumalik mamaya siguro. Magdi-dessert ako, pero doon na lang kakain sana. Kasi nakita kong kainan kanina. May nakita ako dito Sapa local food. Yung pangalan niya is Abeyo Sapa Restaurant.
Ito siya. Ito yung mga ano niya, local food. Ito yung mga presyo niya. Yan yung coffee nila, 25 BND. So okay na yan. Yan, meron silang mga pumpkin soup, kung ano-ano pa, french fries, 50,000 BND, salted sapa mushroom. Yan, ito yung mga presyo nila. So hot pot, medyo parang ganyan talaga yung normal na price ng hot pot. Ito yung salmon nila is 500,000. Yan. So may hot pot din sila. Ito vegetarian hot pot, 300. Ito mga soup noodles. Pero today ang titikman ko is yung buncha. Yan, ito yung talagang local food nila dito na ano, na natikman ko na dati. Buncha and coffee siguro. So itong restaurant na to, tapat lang siya ng Sapa Symphony Hotel. Ito. Yan. Yan, ito yung tsura ng restaurant. Kumakain. Yeah, I need, do you have buncha? Okay. Yeah, buncha and one coffee. Buncha. Buncha and coffee. Coffee. Yes. No coffee. Okay. No coffee. Yeah. Buncha. Coffee. No. No coffee? What do you have? No. Huh? You have only lemonade? Okay. One lemon. One buncha. Yes. Okay, or maybe just coconut water. No coconut. No coconut. Okay, just the do you have something hot? Hot, not cold. Hot. Lemon ha. Hot, yes. Okay. So ayun, wala sila nung coffee. Hindi ko alam kung bakit. Kaya ano na lang, hot lemonade na lang. So ayan, check natin mamaya. Ito na siya. Parang ito yung pinaka-rice nila sa ganitong set. Ayan, tapos yung gulay and yung soup. So ayan, ito sa sausaw mo dito, and kukuha ka rin itong mga gulay. This is vegetables. If you can add a rice to it. Bigyan lang natin ito. Iba yung laman nung ano nila, nung meat nila dito. Para siyang actually pork siya na pinirito yun sa Hanoi kasi na natikman ko. Parang hamburger patty na medyo manamis-namis. Ito iba yung ano niya, yung lasa niya. So mas okay siya kasi sa ano. Kaya tikman nyo lang pag napunta kayo. La gente ci va che siamo al mese. Mesi. Yan, medyo umaraw-araw. Medyo nagliwanag ko na. Kanina papunta ako dito medyo. Malabo pa yung daan yan, no? Ba nakikita na yung monorail. Yan, so bali 80,000 BND lang yun. So kinain ko mga ano lang yan, 61.7 pesos siguro. So pwede na para sa brunch.
So ito naman yung itsura ng paligid ng ano, sa Sun Plaza. Yan. Makita mo yung ito yung pinaka-landmark niya. Dito. Picture kita dito. Bumaba ka. Dito na ako pa lang. Oh, sige. Yan. Yan. Yung kabila, medyo wala nang masyadong fog. Pero yung yan yung sa harapan ko is covered pa rin ng wala. Go, malinaw na. Ganyan siya ka ano, katindi. Sa isang araw parang ewan ko. Wala pa yata 10 beses lumalabas yung ano, araw. Minsan nga whole day wala eh. Gaya kahapon sa ano, punta ko dito. Wala, hindi siya maramdaman. So ayan, malamig. Kaya kung pumunta ka dito during winter, ito yung dapat mo i-expect. Yan, lalo na mga December, January, February. So madalang yung araw. Pero siguro pagka medyo summer, mas madalas naman lumabas. So anyway, yan, relax lang, lakad-lakad, malamig, daming tao, may mga Pinoy din. And mga local, iba't ibang lahi yung nandito. So ayan, kanina lang walang makita halos dito, pero ngayon ayan, nagliwanag na. So ayan yung nasa malapit sa Sun Plaza. So madalang lang yan lumabas. Ayan yung buong paligid niya. Ganda, di ba? Sarap pumupo dito kung palaging nakalabas yung araw, pero dahil madalang lang. So parang ito yung lugar na yung paglabas ng araw ay luxury. So sobrang dalang. Talagang mamimiss mo or hanap-hanapin mo yung paglabas ng araw. Ganda, diba? Kapaligid sa aming bundok. Plaza. Yan. So yan plaza pagka may araw, may liwanag. Tayo ng mga street food nila dito. Kamote. Kahapon bumili na ako ng kamote and masarap siya. I suggest na tikman niyo siya. Medyo pricey lang. Yung isang maliit na piraso nasa 20,000 Vietnamese dong. Siguro mga 10 pesos na mahigit yun. So maliit lang yan. And okay naman kasi kakaiba yung ano niya, yung lasa niya. And pag binalatam siya, buo mo matatanggal yung balat, hindi pira-piraso. So siguro sa pagkakaihaw or hindi ko lang sure, pero masarap yung ano nila, yung kamote. Yan. How much sweet corn? Corn? 20. 20? This sweet corn, potato? 25. 25? Okay, just this one, the ano? What? Corn. Yan, 20. How much this one? 20. 20. Yan. Yung corn, 25 yung sweet potato. Yan. So, try nyo kung napunta kayo. May mga tinda rin sila mga prutas dito. Medyo okay lang, hindi naman ganun kamahal. Tapos masarap pa.
cốc một cái này. Cậu táo này là K 40. K40. Ủa? Đây là táo gì? So ayan, may sa mga sa 100 or 50,000 lang. Yan. Sarap yung mga ano dito, fruits. Tikman nyo pagka napunta kayo. Iba talaga siya. Tsaka mas mura siya. Yan. At tikman natin yung inihaw na mais. Lagkit, masarap. Hindi siya ganun katamis, pero masarap siya. Malagkit. Yan. Para sa price niyang 20,000 BNB, mga nasa 40 pesos. Okay lang. Parang mas type ko yung kamote. Makilong kayo kaya. Parang may bread dito na lagi ko nakikita. Ewan ko, titikman natin. Masarap. Yan, mukha siyang hopya. Chestnut cake. So, ayan siya, niluluto siya sa mantika. Parang kopya. Sarap. Ang tawag sa buhay. Sarap. Parang kamok. Since malapit lang naman yung tinirahan ko doon sa bus terminal or yung mga paradahan ng bus dito, kung saan dito rin binababa at sinasakay yung mga galing ng Hanoi or kung saan pa man. Nag-check na ako ng presyo dito sa may sa may opisina dito ng parang Vietnam Bus Travel. Ito siya. So ayan. Yan. Yun yung pangalan niya. So makikita niyo siya pag naglakad kayo dito sa may sa may mga maraming nakaparadang bus. Doon sa HK bus line, pagka nag-book ka online sa Klook, ang presyo niya nasa 1.2 or nasa 1.3 yata. So ganun yung presyo niya, depende kung sa lower or sa upper cabin ka. And yung sa HK medyo lang siya, dalawang row lang siya, tapos parang may privacy. And nakita dun sa isang video ko, pinakita ko kung ano yung klase nung nila, nung cabin nila. Ito tatlong rows siya, mas mababa, siguro mga nasa ang presyo niya is 380, siguro mga nasa 800 plus lang yun. So yan, medyo tipid. Nagtanong din ako dun sa sa pinanggaling sa tinitirahan ko, ang binigay niya sa akin is 420. So ayan, nag-check nga ako ng diretso na dito sa mga booking bus. Siguro nagko-commission din yung mga hotel, kaya may mga additional sila. So anyway, ayun lang, kung halimbawa galing kayo dito sa Sapa at gusto nyo pumunta ng Hanoi or pumunta ng iba pang lugar like Nimbi, ako pupunta ko ng Nimbi, pwede na kayong dumiretso dun sa mga bus station na nagbubuk para dun sa sa trip na yon. So para lang yung mga Victory Liner, yung mga so meron yung mga booking office. So much better kung diretso na dun para mas makuha nyo mas mababang presyo. Kung magsasapa lang kayo, meron pa isa ditong bus station
malapit dito sa may night market. Yan. Yung ano, Soviet Sapa. Ang VIP nila is 400 from Sapa to Hanoi. Then yung regular bus nila na sleeper is 320. So, ayan. Next time or kung ano, manggagaling kayo ng Sapa at ano kayo, gusto nyo mag-book ng sa Hanoi, dyan sa diretso mas mura. So, ayun lang. Yan, meron tayong chicken fried rice dito sa ano, sa karinderya malapit lang dito sa hostel. So, tinatry ko yung mga local food. Yung ganito ay 60,000 BN. So, masarap naman siya yung fried rice nila dito. Lagyan na sa meat. Then yun na kailangan separate na ilan. Yan, so 10 PM na dito sa Sapa. Dito lang sa harap ng hostel night market. Yan. Night market. Meron dyan kainan, barbecue at kung ano-ano pa. So ayan, pasok na ako ng room and bukas maaga pang gigising dahil pupunta ng Pansipan. Right. Sun World Pansipan Legend.